Good evening po sa ating lahat. Bago po tayo magsimula sa ating song service, tayo po muna ay yumuko sa panalangin. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli po kaming pumupuri sa inyo sa gabing ito. At kami pong dalangin na kami inyong samahan habang kami ay nag-aawitan. Pagpalain po ang mga awit na ito, mag-inspire sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Good evening po. Awitin po natin ang I Must Tell Jesus. I must tell Jesus all of my trials. I cannot bear these burdens alone. In my distress, He kindly will help me. He ever loves and cares for His own. I must tell Jesus, I must tell Jesus, I cannot bear my burdens alone. I must tell Jesus, I must tell Jesus, Jesus can help me, Jesus alone. I must tell Jesus all of my troubles. He is a kind, compassionate friend. If I but ask Him, He will deliver. Makes of my troubles quickly an end. I must tell Jesus, I must tell Jesus, I cannot bear my burdens alone. I must tell Jesus, I must tell Jesus, Jesus can help me, Jesus alone. Oh, how the world to evil allures me. Oh, how my heart is tempted to sin. I must tell Jesus, He will help me. Over the world of victory to win. I must tell Jesus, I must tell Jesus, I cannot bear my burdens alone. I must tell Jesus, I must tell Jesus, Jesus can help me, Jesus alone. Para po sa ating Song of Praise, awitin po natin ang Hail Him, the King of Glory. What are you doing, brother? To every king
commotion, tell it far and near. This darkest night will fade with the dawning, Jesus will soon appear. Hail him, the King of glory, once the Lamb for sinners slain. Tell the wonder story, Jesus comes to reign. Nations again in strife and commotion, warnings by the way. Signs in the heavens, unending moments, herald a glorious day. Hail him, the King of glory, once the Lamb for sinners slain. Tell the wondrous story, Jesus comes to reign. Children of God, look up with rejoicing, shout and sing His praise. Blessed are they who wishing and watching, look for the dawning rays. Hail him, the King of glory, once the Lamb for sinners slain. Tell the wondrous story, Jesus comes to reign. Let's all bow our heads and close our eyes. Let's pray. Dear Heavenly Father, O Lord, we thank Thee for this beautiful worship that we have to worship You. Thank You, Lord, for bringing us here. Lord, we pray, O Lord, that as we hear Your message tonight, mabless po kami, and may we be able to share, O Lord, blessings, Lord, na matatanggap din namin. Thank You, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Good evening and happy midweek to everyone. Ngayong gabi po, ang magli-lead ng ating midweek service ay mga youth care group. Nagpapasalamat talaga ako na kapag hinihingan ko sila ng tulong, napakadali lang po talaga nilang sumunod or napakadali lang talaga nilang magbigay or willing talaga silang mag-participate kapag schedule na talaga nila. Talagang kadalasan po, except kapag emergency na wala sila or may kailangan silang gawin, nandyan talaga yung mga youth para tumulong po sa atin. Ngayong gabi po, ang ating participants ay nagpakanta po sa atin ay ang Okdamia family. At ang ating opening prayer po ay pinangunahan po ni Sister Caitlin Okdamia. Ang welcome remarks po ay ang inyong lingkod, Cheryl Garcia. At ang atin pong musical offering ay ang si Brother Eric Aguirre. Bago at pagkatapos po nito, makakarinig po tayo ng ang speaker po natin gabi ay iba-iba po kami at marami po kami ang nag-participate ngayon. Gusto lang po namin i-share kung ano yung mga experiences namin sa buong taon at masasalamat na din. At nagpapasalamat din ako sa kanila dahil willing silang tumugon sa ating panawagan na mag-share din ng kanilang mga experience. At pagkatapos po nito ay magkakaroon tayo ng season of prayer na pangunahan din ni Brother Eric, closing song, and then closing prayer ni Brother Eric ulit. Maraming salamat po at good evening po.
the Lord and obey His word. We are the vessels of Christ, sanctified and set apart for His purpose and His choosing, plans that share my Father's heart. We are to live the identity of Christ. I am to walk in the Spirit, and not walk after the flesh. For I will do the things of God, and He will faithfully bless. We are the vessels of Christ, sanctified and set apart for His purpose and His choosing, plans that share my Father's heart. We are to live the identity of Christ. Vision, we will shed His light of our redeeming Savior's mind. We will send His message loud and clear to every soul, both far and near. We are the vessels of Christ, sanctified and set apart for His purpose and His choosing, plans that share my Father's heart. We are to live the identity of Christ, living His identity and mission in my Happy midweek to everyone. Isang privilege po para sa aming mga youth ang mag-lead ngayong last midweek service for 2025 na kami po ang magli-lead. Isang buong taon po, marami kaming na-experience na struggle, marami kaming na-experience sa buhay, maganda man or hindi, mga challenges or temptations na nagturo sa amin or nagpapaalala sa amin kung gaano kabuti ang Panginoon. Gusto ko pong ngayong gabi ay marinig nyo ang kanilang mga experiences at saka kanilang pasasalamat at saka yung kanilang mga plano sa in the future. So, eto pong ating midweek service ngayon ay binubuo po ng mga selected lang po ng mga youth dahil hindi po kami nagkaroon ng chance na lahat kami ay makapagsalita. So, iilan lang po sa amin ang makakapagsalita ngayong gabi pero nagpapasalamat ako talaga na napakadaling kausap ng mga youth pagka hinihingan ko na may participant sila sa ganito, kailangan nila mag-opening prayer, sila yung welcome remarks, special number, or speaker. Napansin nyo naman po na daming mga youth ngayon na nagkaroon ng chance na magsalita dito. And next year po, bibigyan din natin ng chance yung mga mas bata-bata pa lang onte at mas marami pa tayong ibibigyan ng chance na makapagsalita. Sa mga susunod na this coming 2026. So,
ngayon pa lang gusto ko na magpasalamat sa mga youth dahil madali silang kausap, madali silang hinga ng tulong at madali silang bigyan ng part na handa silang tumulong. Ganun po yung nakikita ko sa kanila yung eagerness na pag binigyan mo sila ng part, madali lang talaga silang although hesitant sila na parang hindi ko kaya, mahihirapan ako lalo na yung speaker na part, pero nakita ko talaga sa kanila na ginagawa naman nila yung part nila as member ng ating care group na tumulong sa amin dito sa aming youth care group ministry. So, ngayong gabi, gusto ko pong ibigay na ang chance para marinig nyo ang aming mga experiences at saka yung mga aming mga gusto pang sabihin dito sa Nagbigay po kami ng actually ng 3 questions sa kanila. Mamaya po ipa-flash din natin yan. And maigsi lang po ito pero sana po makatulong at mabigyan kayo at mag-glorify din natin ang Panginoon sa mga sasabihin namin. Yun lang po. Sa akin naman, isa sa unexpected blessing ko this year is, hinahanap ako na nakakatulong sa finances ko, sa expenses ko. I thank God na hindi ko lang paano siya nilunga sa akin. Pero nakita niya ako, yun yung pinapakasalamat ko talaga sa Panginoon kasi nakakatulong po talaga sa akin. Gusto ko siyang i-share din sa atin. Sa akin naman po, siguro una sa lahat, nakagraduate ako this year. Kasi akala ko may extend na lang ako nagkakaroon ng issues sa school. Mas maliban siguro doon yung part na nakasama namin yung kapatid namin na galing Davao, na nakasama namin dito sa church. Tsaka mas marami yung Sabado na nagiging buo kami. So, isa sa pinaka-naman. And lang. Yung akin naman yung nakapag-rest ako doon. Somehow, na walang stress galing sa trabaho. Yung pinaka-unexpected sa akin. Kasi yung mental health ko medyo nakatulong sa akin ng rest. Sabi naman, unexpected ko, bumasan mo siya na parang may problema, ito kaya may dumating sa solusyon sa trabaho. Para sa akin po, unexpected lesson ko sa buhay ko ay nakapag-turn na pa rin po ako dahil marami pa rin po ang namin. Akin po yung unexpected blessing ko for this year. Nakalipat po ako ng work and talaga ang laking blessing po na natanggap namin and then may mga na-achieve kami dahil sa new work na yan na nakatulong sa amin or makakatulong sa amin in the future sa kami. Nakalipat ako sa mga honestly, what challenge did you face this year and actually following those to God? Ako naman, like yung school ko po, ayun naman, malayo, Pasay. So, minsan puro ako late, minsan sa baba. So, how did it bring me closer to God this year? I started praying. So akin naman, the challenge that I face with this year is actually yung sa baby ko dahil gusto ko siyang maka-join sa children's. So ang challenge doon is paano kami maging maaga. Then dahil doon, parang minamanage na namin na hindi malate para maka-join yung baby doon sa pang-children. And that's actually one thing that made me closer to God. Nakaka-join na rin ako nakakapag-participate na rin ako sa school and maging participate. School in general, considering po ginagawa ko sa school, tsaka na student leader ako, tapos lahat na binibigay sa akin. For me, it brought me closer to God. There are people out there that remind me na I'm not sa journey ito, sa lahat ng mga nililip ko, and that I also have a leader which is God.
Sa akin naman, may everyday duty ko sa toxic visa ng Pilipinas. Kaya, unexpected. Everyday challenge, nakaraos ako. Para pag-paying duty sa motor. Before and after break ang rider. Pag ito ng bahay, saan siya talaga yung struggle ako. Pero after nun, sa akin, yung mag-start ako din sa panibagong ginagawa ko, naging challenge sa akin kasi nga, para mag-start ka sa school, parang minsan yun, parang dumating yung time na parang nagda-down ka na. Pero, I let that na hinaya ko lang si God na mag-lead sa akin. And yung result ko is maganda. Sa akin naman siguro isa sa madalas na natin problema, financial. So nung una, hindi ko alam na napakalaking gastusin pa lang pag nag-graduate ko. Kasi parang nakaka-challenge na parang saan ako kukuha ng pera. Tapos yun nga, parang blessings talaga si God doon din. Kaya isa sa reason na mas lalo ako parang nararamdaman sa God. Kasi kahit nasa nag-work na ako, pag nag-spend na ako long times, parang pagka kahit hindi nila yung pera ko, nilalagay ko sa church. Kasi alam ko na pagka binigay ko sa kanya, meron talagang siyang way para ibabalik ko sa'yo. Tapos minsan nagiging. So yun yung isa sa way na parang napapatunay na huwag kang matakot mawalan ng pera kasi nandiyan si God para ibigay ko sa For me, dyan kasi challenge ko lately kasi nag-start na ng inter si Mars. Alam ko. And walang magbabantay sa kanya dito sa Caloocan. So, excited kami, nandun na lang siya sa mother ko mag-stay ng every days. Kapag may pasok siya. So, syempre na-process kasi sa pumps talaga ako. Pero, kasi ako napapalaki sa mga Diyos. Pinapasa Diyos ko na yung talaga si Ars. Ako naman may tao talaga. Mag-aalaga sa sa akin siguro sa challenge, pagising ng umaga na Sabado. May time kasi na pupunta kami ng Friday night. So, Friday night, may gabi na madaling araw service. Saturday night, napakahirap kasi minsan araw yun. Walang ilan to? 2 a.m. 1 a.m. Kasi sa pinaka-night. See you in the anniversary. Para lang makapagsin pa. Ulit. Siguro sa akin mapagbigay. Kasi kapag ikaw daw ay mapagbigay ka, maraming blessings na darating sa iyo. So, yun lang po. For me naman, gusto ko mas lalo pang pag-iihan yung devotion ko talaga. Especially in the morning. Kasi napapansin ko na iba talaga yung the rest of your day kapag i-start ka ng devotion. Unlike yung nakalimutan mo or hindi ka talaga nakapag-devotion. Parang ang bigat ng araw na to, tapos parang ang init ng ulo mo, gano'n. Pero pag meron kang devotion sa simula pala ng araw, parang nakagaan, tapos na-inspired ka all throughout the day. Hindi ko gusto magalit pero good na lang pa. Tapos gano'n din yung sa yung makapag-worship. Yun lang. Sa akin naman siguro, mas gusto ko i-push yung pag-i-creativity ko, mas gusto ko siyang gamitin sa church. Tsaka mas tatagay ko pa yung sarili ko na hindi ko siya pa yung sarili ko. Yung akin naman, yung mag-share siguro sa ibang tao. Kasi minsan parang hesitant kang kwento or pero kahit na nasa online yung work ko, yun, nakakapag-share din ako ng yung parang sinishare ko yung sigaw dun sa mga tao. Encouragement, pag medyo down sila, sabihin mo na, pag-pray mo na yung kay God, parang ganun. Parang kung sinishare sila dun sa ibang tao, na magtiwala sila kasi. sa akin naman, siguro yung pag-pray. Simula pag-gising, pagdating sa mindset ng Yung para sa akin po, I want to make more time for them dahil napansin ko na may oras ako para sa lahat. Pero para sa kanya, wala akong oras. Kaya I want kahit short prayer lang or
short reading of memory verses. I want to do that. So sa akin naman, ang aking na gawin para start for him is yung ngayon mag-stay na laging maaga sa church kasi hindi lang naman ako yung pakikilabang dito pati yung family ko. Madadala ko rin sila closer to God, lalo na yung baby ko na lalaki siya na maaga kami sa church. Yan lang. Start getting closer to the respond knowledge have faith. So ayan, pakinggan po natin ang mga saloobin ng ating mga youth na naway patuloy po natin silang suportahan at patuloy po natin silang panalangin. So, ang pagpapasalamat ay isang makapangyarihang bagay, no? Na kapag tayo ay nagpapasalamat, tayo ay nababago ng ating pananaw at nagbubukas ng ating mga puso sa mga biyaya ng Diyos. Ika nga, pag tayo ay nakatulong sa ating kapwa, ika nga, ay magpapasalamat po sila sa atin, di ba? Kung sa aking na-experience, lagi ako nasa kalsada, pag nag-aabot ako sa mga, siguro naranasan nyo rin yan na may kakatok sa salamin ng nasa sakyan nyo, hihingi ng tulong. Pag inabutan nyo, sinasabi nyo, sir, salamat po, ganyan. So, usually, yung sinasagot ko sa kanila ay, salamat sa Diyos, no? Kasi nga, pag sila'y nakatanggap ng biyaya, dapat ang unang ng pasalamatan ang Diyos, di po ba? So, yun pa lang ay malaking impact na yun sa kanila na ma-realize nila na mayroon pa palang Diyos, no? Sa kabila ng kanilang kahirapan, sa kabila ng kanilang nararanasan, ay mayroon pang mga tao, no, na iginagamit ang Diyos para sila ay matulungan. Sabi nga dito sa 1 Thessalonica 5:18, sabi nga ni Pablo, magpasalamat kayo sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kaloob ng Diyos para sa inyo sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya't anuman ang ating pinagdadaanan, tayo ay magpapasalamat sa mga biyaya, sa mga pagsubok, at sa mga aral at pag-ibig ng Diyos. So tayo po, dadako na sa ating season of prayer. So wala naman akong nabasa na mayroong mga request. So tayo na po lumuhod o kung kayo po, kung ano pong komportable para sa inyo, tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos na makapangyarihan ka sa lahat. Una sa lahat po, kami po ay nagpapasalamat. Magtatapos na po ang taon, patuloy niyo pa rin kaming sinusuportahan, patuloy niyo pa rin kaming ginagabayan, at higit sa lahat ay pinagpala. Naway sa pagtapos ng taon na ito, kami po ay magbalik tanaw sa mga pagpapala na ipinagkaloob niyo po sa amin. Sa mga pagsubok na hindi niyo po kaming iniwan, bagkus ay kami po ay inyong niyakap. At pinakita niyo po sa amin na kayo po ay nasa aming tabi, na handa pong tumulong at handang sumaklolong sa anumang mga pagsubok namin nararanasan. Naway sa pagtatapos ng taon na ito, patuloy niyo po kaming pagkaisahin, patuloy niyo po kaming tulungan na magkaroon po kami ng pagkakaisa sa aming church. At patuloy po namin maitaguyod ang mga kabataan ng aming iglesia na may harap sa inyong harapan, na puno ng pasasalamat at puno ng pag-asa, malakas na pananampalataya na magamit sa inyong banal na gawain din po sa banal na iglesia. Muli po nilalapit po namin ang aming mga kapatiran na may mga pagsubok na dinadanasan, lalong-lalo na po si Brother June at si Sister Myra. Naway patuloy niyo po silang samahan, patuloy niyo po silang pagkaluban ng kapayapaan, lalo na po sa kalagayan ni Brother June. Naway maramdaman po nila na kayo po ay lagi po nilang kasama at ang suporta ng mga kapatiran ng Iglesia ng Ganyan. At nadalangin rin po namin sa inyo, Ama, na naway patuloy niyo pong pagpalay ng mga bagong opisyalis ng Iglesia. Na naway kami po yung lahat ay magamit sa inyong banal na gawain kami po sa banal na iglesia bilang mga servant
na patuloy na magpagamit sa inyo hanggang sa mga pagbalik. Maraming salamat po sa patuloy niyo pong pakikinig sa aming dalangin. Humiling po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming pagkasala at pagkukulang. Itong lahat ay aming pinubaya sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Para po sa ating pagtatapos na awitin, awitin po natin ng Like Jesus. Teach me, Father, what to say. Teach me, Father, how to pray. Teach me all along the way to be like Jesus. I would be like Jesus. I would be like Jesus. Help me, Lord, today we grow more and more like Jesus. Teach me as the days go by. Teach me not to reach and wide. Teach me that to do and life is to be like Jesus. I would be like Jesus. I would be like Jesus. Help me, Lord, today we grow more and more like Jesus. Teach me that the time is short. Teach me how to live and work. Teach me that to never share is to be like Jesus. I would be like Jesus. I would be like Jesus. Help me, Lord, today we grow more and more like Jesus. Teach me how we may be one, like the Father and the Son. And when all is overcome, I will be like Jesus. I would be like Jesus. I would be like Jesus. Help me, Lord, today we grow more and more like Jesus. Worship at magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Nawa inyong banal na salita ang patuloy na manahan sa mga tusok isipin at higit sa lahat ito ay aming magbahagi sa aming kapwa sa mga taong aming nakakasama sa araw-araw. Nawa inyong banal na pangalan ang purihin at pasalamatan sa buong isang linggo na aming tatahakin. Maraming salamat po sa pagtugon niyo po sa aming mga dalangin. Ang lahat na ito ay aming hiniling sa sa pangalan ni Jesus. Amen. Happy midweek! Happy midweek. Salamat sa mga nagsalita. Good evening, Erica.